Mabibilis na balita po tayo. Natagpuan sa loob ng isang icebox ang bangkay ng isang babae sa 13 Martires, Cavite. Batay sa investigasyon, tinuntahan ng biktima ang kapitbahay para singilin ng utang na 50,000 pesos. Nagtalo sila at napatay sa sakalang biktima bago isinilid sa icebox. Tumakas ang sospek at kalaunay tinawagan ng misis para umamin sa krimen. Naaresto ang sospek sa Pasay. Hindi siya nagbigay ng komento. Hustisya ang hiling ng asawa ng biktima. Sumuko sa NBI si Ferdinand Guerrero na kabilang sa mga hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Nauna nang nakulong ang mga kasama niyang sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Simeon Raz. Pasado 1:00 ng hapon kahapon nang sunduin ng NBI si Guerrero sa Makati City. Hinatulan sila ng reclusion perpetua o 40 taong pagkakakulong. Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapela ang kanyang kaso. Panibagong gold medal ang nakuha ng tinaguriang Golden Boy na si Carlos Yulo. Para po yan sa individual all-around event ng 2024 Men's Artistic Gymnastics Union Asian Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Sa final result ng competition, nakakuha po ng 84.931 points si Yulo, lamang sa mga pambato ng Kazakhstan at Uzbekistan. Good job din ang Philippine Taekwondo Pumse team sa 8th Asian Taekwondo Pumse Championship sa Da Nang, Vietnam. Wagi ng gold sa mixed freestyle team category ang 5-member team nina Darius Venerable, Kobe Macario, Juvenal Crisostomo, Zaika Santiago at Stella Yape. Silver medal naman ang nakuha ni Ernesto Guzman Jr. sa men's recognized individual over 50. Habang may bronze medals din ang team sa 5 individual categories. Ang Filipino trackster naman na si Robin Brown, wagi ng silver medal sa women's 400-meter hurdles ng Canarias Athletics Invitational sa Spain. Mas mabilis sa kanya ng 0.33 seconds lamang ang pambato ng Morocco. Sa mga hahabol po ng bakasyon, isang one-of-a-kind adventure na pasok sa budget ang pwedeng ma-achieve sa Negros Oriental. Narito ang bagong episode ng Biyahe ni Drew. Kung minsan, nasa tabi-tabi lang ang mga simpleng bagay na makapagpapasaya sa atin. Para sa adventure lovers, pambihirang biyahe na abot kaya. If you're around this region, I think I have to say, ito yung isa sa mga locations or yung experiences na kailangan yung ma-experience. Sinabi nila na may treasure, may laman daw yung mga butas. Totoo nga bang may kayamanan sa falls na ito? Mga instrumentong ginagaya ang mga tunog na naririnig sa paligid. Dapat ganito. Pwedeng ba yan? Sige, sige. Sige, try. Mahina yung pinakadulo. Mas mahina yung... Pieros, anong gagawin niyo kung makakita kayo ng sandamakmak na paggalagalang unggoy? O edi, magpapabitsure. Ang simple joys in life, matitikman pa rin sa luto ni nanay. Meron din dito mga kainan na hindi mabubutas ang inyong mga bulsa. Kahit mag-price increase yung pilit or the tabliya, ganun pa rin ang mababa lang. Pagmasa kasi yung yung sa palengke. Kung simple joys in life ang hinahanap nyo at pinagdadasal, tara, biyahe tayo sa Negros Oriental. Ramdam nyo na po ba ang pagtaas ng electric bill ninyo? Abay, pag-usapan na natin yan. Kasama po si ERC Commissioner Catherine Maceda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang tanghali po. Ay, umaga pa pala, no? Opo. Miss Connie. Opo. Tuloy na ho ba itong 10 centavos per kilowatt hour na posibleng dagdag daw sa transmission charge o posible pa ba itong bumaba? Sa transmission charge po, yan po ay napapasailalim po nung tinatawag namin na rate reset sa ngayon. Hindi pa po nakakapag-adapt ng final na determination ang komisyon. The process is still ongoing. Kung magkano po yung i-allow namin na isisingilin ng
ating transmission network provider for what we call the fourth regulatory period. Ito po inaasahan naman namin lalabas ang desisyon namin po mga bandang katapusan ng June up to July po. Okay, pero pataas, pababa? Well, we are hoping po na bababa kasi po good. tinitignan po natin dito yung tinatawag namin na weighted average cost of capital Opo. na kung saan yung i-apply po ng ERC ay mas mababa po kumpara nung nakaraang panahon. Pero dapat po natin tandaan, lahat po kasi tinitingnan dyan, pati yung mga bagong mga capital expenditures nila na ginastos, Opo. may mga nadagdag bang proyekto o wala. So lahat po yan titignan. Okay, abangan po namin yan at ipagdadasal na bumaba. Pero ano naman po Yes, yung masasabi po ninyo dun sa inaaral daw na alternatibo naman ng ilang electric cooperatives na payagan na yung installment no, sa pagbabayad po ng electric bill? Yes, ma'am. Actually po, ang lalo't napapanahon po kasi ngayon dahil nagtataasan po yung singil sa kuryente nitong mga nakaraang mga linggo po, no? Dahil sa yellow and red alert. Ang ERC po, sinabihan na rin po yung mga electric cooperatives, mga distribution utilities, na maghinay-hinay po doon po sa pagpuputol, no, paniningil, kasi nga po biglaan po itong pagtataas na ito. Now, yung mga electric cooperatives naman po, very positive din naman po na nire-receive itong mga panukala na to ng ERC. Siyempre po, kami naman po ay paaalalahanan sila parati na don't be too fast on the draw kasi sa ating Magna Carta for Residential Consumers, hindi po sila bastang pwedeng magputol-putol na lang ng mga supply ng kuryente. May notification period Alright. po na kinakailangan din. Okay. Maraming pong salamat, ma'am, sa inyo pong oras na binigay sa amin dito sa Balitang Hali. Salamat po, Miss Connie. Salamat po. Maraming salamat din po. Yan po si ERC Commissioner Catherine Maceda. Isinusulong po ngayon sa Kamara ang panukalang magkaroon po ng daycare center para sa mga senior citizens. Kung magiging batas ang House Bill 10362, magtatayo po ng mga senior citizen daycare center sa kada barangay. Sa pasilidad, may mga programa dapat para sa paglilibang, educational, health at social-cultural services. Ayon sa panukalang batas, magmumula sa mga local government units ang budget. Pwede rin daw tumanggap ng donasyon ang mga center. Ito naman, edukasyon talaga. Di ba yung sinasabing tanging yaman na maibibigay daw ng isang magulang sa kanilang mga anak. Agree ako dyan, Mari. Kaya to the highest level na lang ang tuwa at pagiging proud nila na makatapos tayo sa pag-aaral. Gaya na lang ng proud movement o moment na isang tricycle driver sa Balanga, Bataan. Ito nga, ang kwento po ni Tatay Froilan Manrique. Ayun, nakapasa sa 2024 Nursing Board Exam ang kanilang unika iha na si Lair. Kaya nito pong Miyerkules, naisipan niyang magpalibreng sakay bilang pasasalamat sa blessing na natanggap. Sa mga hindi po nakaabot sa libreng sakay ni Tatay, don't worry po dahil itutuloy niya raw yan ngayong araw. Coding daw kasi kahapon. Ayun naman. Kwento ni Tatay Froilan, hatid sundo niya ang kanyang anak mula elementary. Para maitaguyod ang pamilya, naging delivery rider din siya noong COVID-19 pandemic. Saludo kami sa iyo, Tatay Froilan. Kahanga-hanga ang inyong Good job! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.